Naimbag nga aldaw, naimbag nga malem, naimbag nga rabii kada kayo amin kakabsat, and welcome po sa Usapang Tito Manny. As expected, tumambling na naman po si former President Rodrigo Duterte sa kanyang mga binitawang salita. Nung isang araw po, nung siya ay nagpahayag ng kanyang pagsuporta sa ating Presidente Bongbong Marcos at sa pagsuporta sa charter change. Well, may konti siyang mga kondisyon, pero lumalabas na suportado niya na po ang charter change. Samantalang nung una, sinabi pa niya na walang mali sa 1987 Constitution, so bakit babaguhin? Pero bumaliktad po siya at sinabi niya na sinusuportahan niya na ang ating Presidente Bongbong Marcos at ang charter change. Ngayon, meron na naman pong nakakawindang na revelasyon ang ating former President Rodrigo Duterte. Pero alam nyo, gusto kong matawa. Pero imbis na matuwa ako, nakakaramdam po ako ng lungkot para sa ating dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, hindi lang po yung sa charter change ang bumaliktad siya ng statement. Pati na po doon sa sinabi niyang adik ang ating Presidenteng Bongbong Marcos at yung paghihiwalay ng Mindanao. Natandaan niyo po ba itong sinabi ni former President? Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Ayan po, derechahan niyang inakusahan ang ating presidente. Actually, hindi siya parang accusation Parang nagsasabi siya ng fact or ng katotohanan na ang ating presidente ay isa daw drug addict. So parang nakakagulat. Although sabi ko nga sa inyo, expected po na babaliktad na naman si former president. Ayon po dito sa GMA News Online, Duterte takes back comments on Marcos, Mindanao secession. Former President Rodrigo Duterte has backtracked on his statements on President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and pushing for the separation of Mindanao. After challenging Marcos to take a drug test last month, Duterte on Tuesday denied accusing his successor of being into illegal drugs. Ito na po ang kanyang statement ngayon. Yung drug issue kay President, ano pa rin ba yung challenge mo kapag drug test? Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. So ayan po, sinabi niya, wala ako sinabi na gano'n. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na gano'n. Make it taking a drug. Pero kung sabihin mong addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Yan po ang sinabi ni Duterte sa isang press conference. Dagdag pa niya, if I can say it to Marcos, I can say it for all. Antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala ako sinabi. Papatayin ako ni Marcos niyan. Takot pa naman ako mamatay. Matanda na ako. Pero noong January lang, tinawag ni Duterte si Marcos na bangag. Hindi ba doon sa Davao Prayer Rally? Duterte claimed that Marcos was on the watch list of the PDEA o yung Philippine Drug Enforcement Agency. That was denied by PDEA. Hindi ba sinagot pa yan ni President Bongbong Marcos at sinabi niya baka yan daw ay epekto ng tinitake na fentanyl ni former President. So ano na kaya ang nangyayari kay former President? Alam niyo, hindi ko makuhang matuwa Well, masaya ako dahil binaliktad na ni former President yung kanyang sinabi. Dahil nung una, kung tatandaan natin, sabi niya dun sa polvoron issue, na kung may polvoron video daw, matagal nang lumabas yon kung totoo man yon. Tapos biglang sa Davao Prayer Rally, tahasan niyang sinabing meron tayong presidenteng drug addict. Tapos ngayon, babaliktad na naman siya at sinabi niya, wala daw siyang sinabi kahit patayin siya ng 1,000 beses.
Ba't hindi niya kaya tanongin sila Harry Roque? Isa tong si Harry Roque. Hindi ba lagi niya binabanggit yung pulveron na yan? O ngayon, Attorney Harry, nagsalita na naman si former President. At wala siyang sinasabi na adik o bangag ang ating Presidente Bongbong Marcos. Bawiin mo rin kaya yung mga sinasabi mong yan? Yung mga nagkakalat na adik si President Bongbong Marcos. Yung mga nagkakalat na bangag ang ating Presidente dahil narinig nila kay former President na bangag daw ang ating Presidente. Bawiin din kaya nila yung mga sinabing yon? Puntahan kaya nila lahat ng sinabihan nila na bangag ang ating Presidente at sabihin na, sorry, hindi pala bangag si President Bongbong Marcos kasi nagsalita na si former President Duterte na wala siyang sinasabing bangag si President Bongbong. Pero ano yung narinig natin? Ano yung narinig ng mga nagpunta doon para pakinggan si former President? Ano itong mga nalaman nila Harry Roque? Bumaliktad din kaya sila at sabihin nila sa publiko na hindi bangag ang ating Presidente? Yung mga vloggers dyan na nagsasabing nagpopulveron, alam niyo na kung anong pulveron na yon, ang ating Presidente Bongbong Marcos. O ngayon, si former President na nagsabi, nagsalita na naman, bumalentong na naman, bumaliktad na naman. Baliktarin nyo kaya yung mga sinasabi nyo? Malamang hindi. Kasi mapapahiya kayo. Ito na nga, si Duterte na nga ang nagsasabi na wala siyang sinasabing bangag o adik si President Bongbong Marcos. Kahit na narinig lahat nung nagpunta sa Davao Prayer Rally, narinig lahat nung nanood sa YouTube niyan, nabasa na ng buong Pilipinas, umabot na hanggang sa international news yung sinabi niyang bangag na meron tayong presidenteng adik. Bawiin kaya nila lahat ng sinabi nilang yon? Pero hindi ba nakakaawa na si former President? Pagmasdan nyo yung itsura niya doon sa kanyang press conference, masyado na pong apektado ang kalusugan ni former President. Kitang-kita po na siya ay nangayayat. Siguro stress na yan dahil sa ICC and siyempre nai-stress din si former President sa nangyayari sa kanyang best friend na si Pastor Quiboloy. Kaya nga sabi ko sa inyo imbis na matuwa ako, masaya ako dahil nanggaling mismo sa kanya na hindi adik ang ating Presidente. So parang alarming na to yung pong kalusugan, yung mental health ni former President. So sana itong mga anak niya, sabihan nyo na po si former President, magpahinga na lang po. Isipin nyo po yung stress na kanyang nararamdaman. Kaya po ganyan, pabago-bago na yung kanyang isipan. Paiba-iba na yung kanyang statement. Rinig na rinig. Alam na ng buong Pilipinas kung ano yung kanyang sinabi. Tapos, sa harap pa rin ng publiko, sasabihin niya na wala akong sinabi. Kahit na patayin niyo ako ng paulit-ulit, wala akong sinabi. O hindi ba? Nakakaawa po si former President. Sasabihin ng marami dyan, strategy daw yan ni Digong. Ako hindi ko na nakikitang strategy to Napapahiya na po si former President sa kanyang pabago-bago ng statement. So ano ang strategy doon? I'm sure after itong statement niyang yan, mababawasan na naman po ang naniniwala kay former President. Tuluyan na pong nasisira ang kanyang legacy. Ako personally, I think the former President has to stop at dapat na po siyang magpahinga. I-enjoy na lang po niya yung kanyang retirement. Kaya itong mga taong nasa paligid niya, tigilan nyo na po ang paggamit kay former President. Tapos na po ang termino niya. Maganda na po ang nagawa niya sa ating bansa. Albeit hindi naman po perpekto yung kanyang pamumuno. Marami rin po siyang mga pangako na hindi natupad. Pero hindi din naman po natin pwedeng i-deny na kung marami man siyang palpak, marami din naman po siyang mga magandang ginawa para sa Pilipinas. So let us pray for former President Rodrigo Duterte. Sa tingin ko, kailangan niya yan ngayon. I think something is wrong na with former President. I hope mali po ako. Pero sa mga nangyayaring ito, napabago-bago siya ng statement. Mantakan yung sinabi niya yung bangag at adik ang ating Presidenteng Bongbong sa harap ng napakaraming tao. Tapos a few days after, magsasalita siya na wala siyang sinabi. Normal pa ba sa tingin niyo yun, Harry Roque? 10 na mga tauhan ni former President? Bayaan nyo na po siyang magpahinga. Huwag nyo na po siyang gamitin para sa inyong sariling agenda. Halata naman na meron kayong sariling target na maabot.
na gamit si former President. Sa mga nangyayaring to, napapahiyaman kayo, mas napapahiya si former President. So doon sa charter change, bumaliktad na siya. Ngayon sinabi niya na wala siyang sinabing adik si President Bongbong Marcos. Meron pang isa, doon po sa Mindanao secession. Yung pong balak nila na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Nag-iba na rin po siya ng kanyang statement. Duterte has also toned down with his proposal for Mindanao to secede from the Philippines, saying now that he does not want any part of the country to be taken away. I would repeat it now and forever. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. I do not want my country to be disturbed physically, even the slightest. It goes for Luzon hanggang Jolo. Nagising ako sa mundong ito, Republic of the Philippines. For as long as I live, it will be the same Republic of the Philippines. At sinasabi niya na si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang unang nagtulak for the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. So nakita nyo na nga, yung mga tao sa paligid ni Digong ang nagsasaksak ng kung ano-ano sa isipan ng matanda. Pero ang sabi ngayon ni Duterte, it causes rupture to our entire system sa Republika. I will not go for it. Meaning, I will not go for a false carving out in Mindanao, out of the Philippines. So ano kaya ang masasabi ni Alvarez dito sa pahayag ni former President? Matapos niyong guluhin ang buong Pilipinas tungkol dyan sa paghihiwalay ng Mindanao. Parang tinakot lang yata ni former President yung mga taga-Luzon. Kaya daw nasabi yung paghihiwalay ng Mindanao. Doon naman, sa Chacha, hindi ba sinabi ni former President na wala daw mali sa 1987 Constitution, bakit daw babaguhin? Ngayon, iba na rin ang kanyang sinasabi. He would now support any proposed amendments to the 1987 Constitution but only relating to the economic provisions. Yan naman ang pinagpipilitan ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Ang babaguhin lang ay ang economic provisions. Siguro ngayon naniwala na sila, kaya sumusuporta na si Digong. Nung tinanong si Digong ng media to rate from 1 to 100 how much support he would give to the economic charter change, ang sagot niya, 100, adding that there would be no problem as long as it would not tinker with the political provisions, particularly that relating to term extension. So sa tingin ninyo, kapag nagsalita ulit si Digong, may maniniwala pa sa kanya? Ngayon, kumpirmado na talagang pabago-bago ng statement si former President. Itong mga supporters niya, maniniwala pa kaya sa kanya? So siguro itong mga katulad nila Harry Roque at ng mga kasamahan niya, makipagpulong muna kayo kay former President. Tanungin niyo muna kung ano talaga ang stand niya sa isang issue bago kayo magnangak-ngak dyan. Na paghahalata tuloy kayo na ginagawa niyo lahat yan dahil sa inyong pansariling agenda. So nakita niyo naman, President Bongbong Marcos did not even lift a finger dito sa mga sinasabi ni former President laban sa kanya. He chose to remain silent. Sinabi pa nga niya na dapat bantayan ng mga doktor si former President Duterte sa kanyang kalagayan. Sino na ang lumaban para sa presidente natin? Ang langit na po mismo. Pwede namang hindi bawiin ni Duterte yung mga sinasabi niya. Pero bakit? Ano kaya ang nag-udyok sa kanya? Konsensya kaya? Ano sa tingin ninyo? Comment lang po down below. And I will see you next time. Diyos te Agnina. Peace.